Nagtatrabaho bilang kapitan para sa malalayong dagat para kay Tiosan. Kumikitang kita ng isang taon ay 5.68 milyon. Pero binigay niya lang sa akin ang 30,000. Bakit paliko-liko si Song Haisheng habang nasa barko? Anong kinakalat mong gulong? Kailangan mong umiwas sa paanan ng baybayin sa harap ni Tiosan. Magpatuloy ka sa pag-ikot sa iyong ina. Alam mo ba kung gaano karaming gasolina ang masasayang kung magpapalipas ka pa ng 2 oras na mas matagal sa biyahe? Diretsong pumunta kay Tiosan. Diretso sa madilim na suburb ay sobrang delikado. Sa barko, 5 o 6 na buhay ang hindi kailangang ipagsapalaran ito. Kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka na, anong sinasabi mong walang kwenta? Sa direksyon ng iyong lang sa Hilaga Kanluran sa madilim na suburb ay may paikot-ikot na agos. Basta makapasok ang anggulo, makikita mong dumaan ito. Nakalampas na ako. Ngayon ang araw ng taunang pamamahagi ng kita. Hinati na ang pera. Nanay hindi na kailangang magdusa sa sakit ng likod at magtrabaho pa rin. Pwede nang magretiro si tatay at magpahinga. Maganda. Maganda ang kalidad nitong batch ng isda. Isang presyo lang, 800,000. Huwag mag-alala, boss. Sa susunod, sisiguraduhin kong makakakuha pa ako ng mas marami. Tiosan, ngayon ang araw na pag-uusapan natin ang patas na hati ng kita. Anong hinihintay mo pa? Dala ang 30,000. Maliit ang 300,000. Ikaw lang ang magpapagal na magpatakbo ng barko. Ang barko ay akin. Ang bayad sa langis ay sa akin dahil ako ang nagmamaneho. Binibigyan kita ng 30,000 ay sobra ng matulungin. Tatay San, napag-usapan na natin na hati tayo sa hati. Isang taon na netong kita ay 568. Dapat sana ay nakuha ko ang 2.84 milyon. Hati-hatiin natin hahaha. Sabi ko na ba? Ito ang pinaka-advance na bangka sa pangingisda na binili ko kamakailan. Marami nang ibang gagawin kung ayaw mong makisali. Si Haisheng ay titingin sa agos ng dagat para humanap ng mga grupo ng isda. Sa buong pantalan, walang makakatulad sa iyo sa pagbibiyahe ng barko. Kung makikipagtulungan ka sa iba, makakatanggap ka lang ng fixed na sahod. Pero no is equal kikon L to trust. Magkakasama tayo sa negosyo. Ikaw ang bahala sa teknolohiya, ako ang bahala sa barko at puhunan. Hachian ang kita ng pantay. Tiosan, sinasabi mong gagawin mo talaga. Siyempre naman. Ikaw ang aking tunay na pamangkin. Hindi maganda ang kalusugan ng mga magulang mo kaya wala silang trabaho. Pinapunta ko sila sa akin para magtrabaho ng mga simpleng gawain. Mas maganda kung binabayaran natin sila. Ngayon ay nakabili na siya ng mas modernong bangka sa pangingisda gamit ang kanyang kinita. Nagsimula nang maliitin ako. Tiosan, naiintindihan ko na. Ano ang naalala mo? Tandaan mo na maaari ka lamang kumuha ng 300,000. Tandaan mo, ang buong pamilya mo ay umaasa sa akin. Sige, ipapakita ko sa'yo. Kung wala ako, mahahanap mo pa ba ang ulan? Magkano ang presyo ng barkong ito, boss? Ito ang pinakamurang barko. Kung gusto mo ng 15,000, pwedeng mas mura pa. 15,000 yuan. 100,000 plus renovation costs, photo fees, and fuel expenses. Kailangan ang hindi bababa sa 170,000. May 3,000 yuan lang ako. Maganda ang kalusugan ng mga magulang ko. Ang gasto sa gamot bawat buwan at mga gastusin sa pamilya ay 18,000. Tito Zhang, pwede bang mas mura pa? Ang 150,000 ay ang pinakamababang presyo na. Kung mas bababa pa, talo na ako. Uncle Zhang, ngayon ay kinapos ako sa pera. Pwede bang magpautang ng paisa-isa? Bakit mo binili ang barkong ito, para saan? Gusto kong gawin ito ng mag-isa. Hindi ako matatakot sa iyo, Tio Tres, kapag ginawa ko ito mag-isa. Alam mo ako. Sino ba ang hindi nakakaalam sa buong pantalan? Si Song Tijen ay mahigpit na nakakapit sa iyo. Kung gusto mong mag-isa, hindi kanya papayagang makalampas. Ay, Kung talagang gusto mong bumili, pwede kitang tulungan itanong sa mga kaibigan sa buong lugar. Tignan natin kung pwedeng mas mura. Pero tungkol sa hulog-hulog. Sinasabi ko lang, hindi ako ang magpapasya. Salamat po, Tio Zhang. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay isang magandang bagay. Pero kailangan mong mag-isip ng mabuti. Hindi madaling tahakin ang daang ito. Naisip ko ng mabuti. Ngayon ay konti lang ang pera ko. Maaari lamang bumili ng maliit na bangka. Hindi makakalayo ang malayo. Malapit lang at hindi kalayuan. Sa tulong ng aking kasanayan, mabilis kang kikita ng pera. Kuya, tinutulungan kita dahil gusto kitang tulungan. Hindi ko sinasadyang magpasimula ng gulo.
Lolo Song, pakawalan mo ang pinto. Anong hinihintay mo? Pasensya na. Pasensya na. Sa kabataan, medyo okay pa ang mga walang silbing tao. Ngayon ay isang kalat ng mga sirang karne. Kung hindi dahil kay Song Haisheng, matagal na kitang pinaalis. Tio, tatanda na ang tatay ko. May hindi ka magawang sabihin ng maayos. Bakit ka nagmamalasakit sa iyong ama? Kaya magtrabaho ka ng mas marami. Ikaw lang mag-isa na may dalawa pang walang silbi. Kunin mo ang 3 bahagi ng sahod ko. Kakainin ko lang kayo ng puting kanin. Ikaw. Sige na, magtiis na lang tayo. Kada buwan, ang nanay mo ay nangangailangan ng higit sa 1,000 yuan. Hindi siya pwedeng mapikon sa kanyang ama. Naiintindihan ko na. Magpahinga ka muna dyan sa tabi. Ako na bahala. Mas maikli ang oras ng pahinga ngayon. Ang grand opening ng seafood chain ni E sa susunod na buwan. Aalis ka sa kabila bukas ng araw. Magbigay pa siya ng 2 milyong halaga ng di kalidad na sobra na paninda. CJ. Ma, bakit hindi ka pa rin nagpapahinga? Walang problema, ma. Matapos ko lang ang mga gawain ito, matutulog na ako. Haisheng, ito ang ipon kong pera na itinabi ng nanay sa mga nakaraang taon. Kunin mo na. Ito ang pera mo, inay. Hindi ko matatanggap. Nanay, alam ko na hindi maganda ang trato ni Tio sa iyo. Mama, hindi man makakatulong sa iyo pero naniniwala ako sa iyo. Siguradong magtatagumpay ka. Inay. Kakayanin ko. Kapag nakamit mo na ang tagumpay, hindi ka na kailangang magtiis sa kanyang galit. Inay, maghintay ka sa araw na iyon, inay. Nilagyan ko ng mainit na tubig para sa iyo para maghugas ng paa at magpahinga. Magulang ko, si Susu. Gusto kong sabihin sa inyo isang bagay. Ayoko nang magtrabaho para kay Tio Tres, ginagago ka niya. Sawa na ako sa pang-aapi sa akin. Aseng, kahit na hindi maganda ang tatay ni San, pero siya ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Pinangako pa niyang ibabahagi sa iyo ang kalahati ng kita. Walang kalahating hati sa kita. Binilhan niya ako ng 30,000. Anong 30,000? Di ba napag-usapan na nahati-hatiin natin? Naisip ko na ito ng maayos. Gusto kong bumili ng sarili kong bangka at gawin ito mag-isa. Ito ang buong 30,000 na bahagi ko. Nanay ang nagbigay sa akin ng 3,000. Pangkat lahat ay 33,000. Kulang pa ng kaunti. Pero mayroon akong kasanayan. Makakahanap ako ng ulan. Basta't may isang barko. Makakabangon ako. Hansyang. Ito ang 20,000 yuan na ipon ni tatay sa mga nakaraang taon. Mahal, ito ang aking dowry. Ibalik mo ito at ibenta para kumita. Huwag mong alalahanin ang gamot namin ng tatay mo. Hindi pa namin natatapos ang binili mo noong nakaraang beses. Magtiwala ka lang at gawin mo ang iyong trabaho ng walang alalahanin. Ma, pa, Susu. Nangako ako na titiyakin kong magkakaroon kayo ng magandang buhay. Itayong si Dad Haisheng sa'yo. Nanay, naniniwala rin sa'yo. Asawa ko, naghihintay ako na lumabas ka sa araw na iyon. Maestro. Haisheng, narinig ko na tinitingnan mo ang barko. Master, alam ko na medyo nakakatakot ang aking mga pangarap. Maganda ang ginawa mo. Ganito ang pang-aabuso ni Uncle San sa inyo. Hindi ko na kayang magtiis pa ng ganito. Master Haisheng, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Tinitignan ang mga grupo ng sturgeon sa daloy ng dagat. Pag-aayos ng barko at panghuhuli ng isda, hindi ka ba magaling dyan? Ang tatay ni Kuya ay palaging naniniwala na hindi sapat ang mga kasanayang ito. Ang pagkain ang pinakamalakas na sandigan. Master, gusto kong magtrabaho ng mag-isa. Pero wala akong suot at wala rin akong pera. Pwede kang mag-isip ng paraan para sa pera. Pero lo important is city at Trebs e Heiser lo lin mismo. Kaya kung gawin yun, kilala ko ang ilang nagbebenta ng barko. May ilang pangalawang kamay na barko na mura. Kung mapagkakatiwalaan mo ako,
Tutulungan kitang tignan. Salamat po, Master. Haiseng, ang merkado ng mga second-hand na barko ay mas mura kaysa kay Lao Zhang. Sa ngayon, talaga namang mas bagay ito sa'yo. Pero hindi lang presyo ang tinitingnan sa pagbili ng barko. Kailangan tingnan ang pundasyon. Tingnan ang presyo ng stock. Kailangan mong malaman kung kaya pa nitong tiisin ang hangin ng barkong ito. Hindi ito pwedeng gamitin. Nabawasan ang presyo ng stocks. Masyadong mahal itong barko na ito. Hindi namin kayang bilhin ito. Hansyang, tingnan mo yung barkong iyon. Maestro, maganda ang pagkakagawa nitong barko na ito. Matibay ang balangkas, Jenen. Nakikita naman. Maganda ang pagkakagawa ng balangkas ng barkong ito. Ang kabuuan ay sira na lang ang balat. Kung magagawa mong ayusin ito, magagamit pa rin. Ayaw na nitong 50,000 na ito. Hishin, sa araw ng bukas ay alis na para tumulong sa paglalayag. Si E ay naghahanda na para sa 2 milyong halaga ng kalakal. Huwag kang magpapahinga nitong mga araw na ito. Pumunta ka na ng maaga para ayusin ang barko. Tio, hindi ako makakapunta. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitignan mo lang ako ng ganito, ha? Ako si Taijen, isang dove. Si Haisheng ay mag-aaral ng bagong kasanayan kasama ko nitong mga nakaraang araw. Kahit na maantala pa ang kanyang kakayahan ng 1 linggo, ayos lang. Nangyari na ang lahat ng hindi napapansin. Hindi na kailangang makipag-ugnayan sa kanya ngayon. Hindi naman basta-basta magaling ang kamay niya. Nakapag-aral ka na ba ng kalahating tagapag-alaga sa pantalan? Anong klase ng galing yan? Sige na, basta may oras pa naman. Si Song Hansheng ay natututo ng teknolohiya para matulungan akong kumita. Kapatid na Iron Jeng, siya ang tinutukoy na alamat. May taong kayang magpatakbo ng barko at kumita kahit sa panahon ng bagyo. Walang kwenta, binili ko ang barko ko ng humigit kumulang 1 milyon. Kahit maglayag ka, kikita ka pa rin. Halika, kantahan mo ulit si kuya ng isang kanta. Mama at Papa, susu. Ngayon meron na tayong sarili nating bangka. Gaano kalaki ang nagastos ko talaga? Pinili ni Master ang 50,000. Sinasabi na maganda ang pundasyon ng barkong ito. Kapag inayos, magagamit na ito. Ang balangkas ng barkong ito ay maayos. Kakaunti lang ang sira sa balat. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kasanayan ni Haisheng sa pag-aayos ng barko. Siya ang pinakamahusay na estudyanteng itinuro ko. Asawa ko, nagawa mo talaga. Hindi pa tapos ito. Nabili na ang barko. Ngayon ay kailangan nating ayusin ang mga papeles at maghanda para sa paglalayag. Tinatayang 1 linggo ang kailangan. Pagdating ng araw, magiging atin na ang kinita natin. Bossong, walang problema sa batch ko na yon, di ba? Boss Gu, huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong maibibigay ko sa inyo ang mga dekalidad na isda. Kahit gaano karami ang kailangan mo, narinig ko na. May isang mahusay na karakter sa ilalim mo na ang pangalan ay Song Haisheng. Si Ginoo Gu ay may malawak na kaalaman. Tama, may sariling paraan ang batang iyon sa paghuli ng isda, haha. Sakaling nandyan siya. Yung mga paninda na yon ay tiyak na walang problema. Tatawagan ko na siya ngayon. Naayos na ang lahat ng dokumento at mga papeles para sa fishing license at iba pang kaugnay na papeles. Basta bukas pumunta para kunin ang sertipiko. Maghintay hanggang maayos ang bangka. Magpunta muna sa baybayin para manghuli ng mga pamingwit. Pagandahin ang pagkain sa bahay. Magmadali kang matuto kay maestro mo at bumalik na. Si Ginoo Gu ay nanghihintay na. Bigyan kita pa ng 3 araw. Kung hindi ka palalabas sa dagat, sisimulan ko na ang proseso, alam mo na. Gong Presidente, narinig mo na rin kanina. Siguradong walang problema ang kalakal, okay na. Maghihintay na lang ako. Alam mo ang magiging epekto kung hindi mo maibibigay sa loob ng 1 buwan. Boss Gu, huwag kang mag-alala. Nakapirma na tayo ng kontrata. Walang problema talaga. Dad. Siguradong hindi na makakatakas si Song Haisheng. Iele, anong takbo niya? Noong una, para makipag-alyansa sa akin. Nasira na ang dating kong boss. Ngayon alam na ng buong pantalan na ako ang boss. Sino ang magtatangkang gamitin siya? Pero narinig ko na palagi siyang pumupunta sa pier kamakailan. Bakit ka tumatakbo? Siguradong para tingnan ang barko. Yung kanyang master ang nagturo sa kanya ng bagong teknolohiya. Haha, hindi kayang bumili ng barko kaya naglalaro lang siya, papatayin niya sarili niya. Huwag kang mag-alala, anak. Masigasig kong kontrolado si Song Haisheng. Ang mga magulang niya ay nagtatrabaho dito sa akin.
Nasa pantalan ang tindahan ng asawa niya. Saan siya tatakbo kung tatakbo siya? Mas matindi pa rin si Dad. Hahaha. Hintayin ko munang maipasa itong batch ng mga kalakal. Kumikita lang tayo ng humigit kumulang 189 na milyong tubo. Tatay bibili ng malaking barko para sa'yo. Pagkatapos, ipapagawa natin kay Song Haisheng na magtrabaho sa dalawang barko natin ng maghati. Nakahanda na. Haisheng, medyo maluwag dito. Dugtungan mo ng konti ang higpit, sige. Kailangang palitan na ang lubid na ito. Noong kabataan niya, isa rin sa pinakamagaling na tagapagpatnubay sa pantalan. Pero noon kahatenido su propia balsa de pesca. Bangka. Maganda ang pagkakagawa ng bangka na ito. Bukas makakalarga na tayo. Pa, naisip ko na. Hintayin mong matapos ang pagkumpuni ng barko ko bago ako pumunta kay Dashwang. Nakipagsapalaran siya sa akin. Ang tao ay mapagkakatiwalaan, nasa puso mo siya. Sapat na ang bilang, tatay, sundin ko ang sabi mo. Kuya Sheng, bakit mo ako iniimbita dito? Kanino kaya ito na bangka? Gusto ko gawin ito ng mag-isa. Pasok ka na ba o hindi? Binili mo na ang sarili mong bangka. Grabe, ang galing naman ito. Pasok o hindi pasok. Kakumpirma ko ang kontrata sa'yo. Ang sahod ay doble kaysa dati. Sa hinaharap, magkakaroon ka rin ng pera para bumili ng sarili mong barko. Kuya, syempre naniniwala ako sa'yo. Sasamahan kita. Sigurado akong may magandang kinabukasan ito. Boss, hindi maganda ang nangyayari. Si Lolo Songhai at ang kanyang asawa ay nagpaalam sa isang tao. Ang dilim sobra para makita ng malinaw. Baka aalis na si Song Haisheng, no? Kainin mo sa daan ang paborito mong niluto ni nanay. Asawa, naghihintay ako na bumalik ka. Magulang. Nandito na ako sa pintuan ng bahay ni Tio at iniwan ang pangalan na nagsasabing mag-isa ako. Huwag kayong pumunta doon para mag-alay ng offerings. Para hindi siya magalit sa inyo. Hindi pa namin nakuha ang sweldo namin ng nanay mo ngayong buwan. Alam namin ang totoo sa puso namin. Sige, ingat sa biyahe. Ay, ang sama ng loob ko, ang pagod ko na. Kuya, kanino ang barkong ito? Su Haisheng. Anong iniisip kong walang kwenta? Binilhan niya si Haichan ng 300,000 yuan. Bibili ng bangka na walang kwenta. Mukhang sobrang naghihirap na talaga ang pamilya na ito. Nagpapakawala ng gulo sa gitna ng gabi, nananawagan sa mga Diyos. Pangatlo, ang sweldo ko at ng asawa mong babae ay hindi pa nakukuha ngayong buwan. Kakatapos ko lang ibigay ang 30,000 sa'yo, hindi pa ba sapat iyon? Kuya, magkaibigan na magkakapatid, malinaw ang usapan. Huwag mo akong gawing biktima ng panloloko. Putang ina, si Song Haisheng. Huwag mong hayaang makita kita. Kuya, ang ulat ng panahon ay nagsasabi na may paparating na bagyo na sasampa bukas. Bakit pa rin tayo aalis ng bangka ngayon? Dahil nga bukas may bagyo. Ngayon, ang mga grupo ng isda ay magtatago sa paanan ng dagat. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Huling hulog ng isang lambat at aalis na. Makakabalik na ako sa Pampang bago mag-umaga. Pero hindi rin maliit ang alon na ito. Ang mga alon na 3 hanggang 4 na metro ay nasa aking kontrol. Magkakaasahan ka, nandito ako. Ang mas madilim na kulay ng tubig ay nagpapahiwatig na biglang tumaas ang lalim nito. Ang mga alon ay unti-unting humihina. Ipinapakita na may nakatagong paikot-ikot na layer sa ibaba. Ang mga ibon sa dagat ay lilipad papunta roon. Daso ang tinitignan ang mga maliit na pilak na tuldok sa ibabaw ng dagat na lumalago. Iyan ay ang mga grupo ng isda na nagbubuga ng tubig na parang kamatis. May malaking grupo ng isda sa ibaba. Nagsisiksikan na sa layer ng temperatura. Kuya Sheng,
Walang makita sa lugar ng pagtuklas ng isda. Ang kagamitan sa pagtuklas ng isda ay makikita lamang ang mga malalapit na bahagi. Ang pangkat ng mga isda ay nasa ilalim ng malambing na layer. Hindi maaabot ng makina. Tumingin ka sa direksyon na yon. May paunang abiso ako. Kapag nilubog mo ang lambat na ito sa sabog ito, pinagkakatiwalaan kita. Diyos ko, puno ng isda ang buong screen habang nagsusunog ng net. Dahan, huwag magmadali, dahan-dahan lang. Hayaan ang mga isda na kusang pumunta sa hari. Ay! Ang dami nito. Kahit 5,000 kilo. Ang publiko ay naghahanda na mag-ayos. Ang net ni Sheng ay nagkakahalaga ng 300,000 yuan. Sa amin, ang net na ito ay nakalaan para sa iba-isang buwan. Kuya Sheng, paano mo nalaman iyon? Ang kulay ng tubig ay dumadaloy patungo sa ilalim ng buwan. Nasa sa isip ko na ang ruta ng pagbabalik ng mga isda. Nakikita ko na si Song Haisheng ay talagang nagpakasaya. Hindi dapat siyang makatanggap ng kahit 30,000. Walang makita ang tao kahit ilang araw nang nawawala. Anong gagawin sa mga kalakal ko? Yung barko kanina baka kay Song Haisheng yon. Nagpasya siyang mag-isa na lang. Kung wala ka, baka nagtatrabaho siya sa kung saan. Hindi makabayad ang mga tito at tita sa pera nila. Wala pang kahit anong trabaho. Hindi siya makapangahas na mag-isa. Sang-ayon ka. Maliban sa pagtanggap ko sa kanya, walang ibang gustong tumanggap sa kanya. Ano yon? Talagang naglakas loob siyang gawin yon. Bosong, may papadala ba ng maaga ang mga paninda ko? Gongsi, medyo maikli ang oras ni Boss Gyu. Baka naman, mas mabuting nakasulat ng malinaw at walang paligoy-ligoy. Nakasulat ng malinaw at walang duda. Hindi pa rin nakakapagbayad ng 3 beses na penalty na 6 milyon. Anak, anong gagawin? Anong gagawin natin? Ang pinakamaraming tao sa pantalan ay mga mangingisda. Maghanap ka at mag-alok ng doble ang halaga. Hindi ako naniniwala na walang makakahanap ng magaling. Kahit sino pwedeng magpatakbo nitong maganda kong barko. Kanta Haisin, huwag mong iisipin na sobrang importante ka. Sabi nila bumili si Song Haisheng ng isang second-hand na sirang barko. Nag-ayos lang at pinuntahan na ang dagat. Hahaha na. Yung sirang niyang barko, umaasa pang makakabalik pa. Hindi pa lumubog ay ayos na, tingnan mo na agad. Ano iyon? Siya ay si Song Haisheng ay bumalik na. Mabagal. Maliit na bata. Paano ito pwedeng mangyari? Bosong, binili ko na lahat ng isda na ito. Ibibigay ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Magbigay ka ng mataas na presyo. Ayaw ko. Paano Pio magagawa, Pio? Matagal na kitang hindi nakikita. Ikaw ang may pakana. Haha, sinasadya. Ako ay kumakain lang ayon sa aking kakayahan. Isang presyo lang na 300,000. Huwag na kayong makipag-agawan sa akin. Bakit siya ang swerte-swerte ng buhay? Hindi ako naniniwala na walang mas mahusay na boksingero kaysa sayo. Maghihintay tayo at tingnan natin. Bosong, nasaan na ang mga paninda ko? Asian eh. Kakaunti lang ang palugit na ilang araw. May kalahating buwan na lang bago ang anibersaryo ng tindahan. Basta mahanap ko lang ang tagapagbarko, kakasya pa. Kakayanin pa. Akala mo ba bobo ako? Karaniwan isang biyahe ay tumatagal ng 20 araw. Ngayon ay kalahating buwan na lang ang natitira at hindi ka pa rin nakakalarga palabas ng bansa. Bayad sa paglabag sa kontrata, 6 milyong yuan. Hindi ka maaaring magkulang ng kahit 1%. 9 na milyon. Bigyan kita ng kalahating buwan. Pagkalipas ng kalahating buwan,
Gusto kong makita ang produkto. Kailangan kong makita ang pera o magkita tayo sa korte. Kundi magkikita tayo sa korte. Anak, anong gagawin ko? Paano kung ano ang gagawin? Di ko alam kung ano ang gagawin. Pupunta sa dagat, magbabayad ako ng mataas na presyo para sa'yo. Si Uncle Songsan ay nasa panahon ng bagyo ngayon. Walang sinuman ang daring na pumasok sa dagat. Yung mga order ninyo ay mataas ang mga hinihingi. Hindi namin kayang tanggapin. Hindi ko pwedeng hayaan, kailangan kong mag-isip ng paraan. Basta bigyan siya ng maraming pera. Hindi ako naniniwala. Walang makakatulad kay Suhay sa kanyang lakas. Pa, huwag kang masyadong uminom. Ngayon masaya akong uminom ng kaunti, walang masama. Ngayon matapos ang bentahan, hatiin kay Daswang ang 50,000. Ibibigay ko sa iyo ang natitirang 25,000 para bumili ng gamot kay Hippo. Si Susu ay bumili ng isang set ng mga metal na alahas. Mahigit 20,000. Amin ang pamilya natin. Kailan pa namin hiningi ang ganitong kalaking pera? Kasalukuyan ka palang nagsisimula sa iyong karera. Huwag mo nang gastusin ng ganito kalaki ang pera para sa akin. Yung batang yun na nagnakaw ng pera mo, kailangang ibalik niya ito. Haha. Magaling sa pagpapagaling ng pagkalasing. Lanan. Kumusta, Song Haisheng? Anak ka ni Song Haisheng. Hindi mo sinasabi sa akin na bumili ka ng barko nang hindi ako alam. Tatay. Tumingin na naman si Ginoo Gu ng tawag. Sasabihin nila na kung hindi pa rin tayo makakapagpadala ng produkto. Malapit nang i-file ang kaso laban sa atin dahil sa paglabag sa kontrata. Sige, maghain ka ng kaso. Hindi pa ako nagsasawa sa pagpapadala ng bakal na kawit kahit nasa bingit na ako ng kawalan. Kanta Haisheng, akala mo na kapag umalis ka na ay tapos na ako. Yan nagbayad ako ng malaking halaga para magpasundo. Pwede pa rin makakuha ng isda. Dad, ano ang plano mo? Narinig ko na may isang tinatawag na Tijushen. Siya ang pinakamagaling na kapitan sa henerasyon na ito. Kahit sa paghahanap ng isda, hindi siya magpapahuli kay Song Haisheng. Si Kapitan TG Chen, ang kilalang matandang kapitan. Pero ang presyo niya ay 5 beses ng kay Song Haisheng. Tanging sariling barko lang ang pinapagana niya, di ba? Bukas pupunta ako sa kanya para magbayad ng 5 beses na halaga. Pabayaran ko siya para lumarga sa dagat. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Wala si Song Haisheng. Pwede ba akong makahuli ng isda? Kanino ang barkong ito? Akin ito. Anong kailangan ni boss? Ang pangalan ko ay Zhao Dehai. Siya ang may-ari ng East Sea Seafood Chain. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Isang lambat na may 2,000 G ng dagat na isda. Lahat ay mga dekalidad na produkto. Lahat ng pantalan ay nagsusuot. Boss Zhao, pinararating mo naman. Binibigyan mo akong papuri, 20 taon na akong nagnenegosyo ng seafood. Sino ba ang hindi pa nakakakita nito? Pero katulad mo na batang tulad mo, hindi pa talaga karaniwan. Gusto kong makipag-ugnayan sa'yo tungkol sa isang kolaborasyon. Anong klaseng pakikipagtulungan? Kailangan ko ng tuloy-tuloy na supply. Lalo na ang mga high-quality na isda sa dagat. Ikaw ang responsable sa pag-supply. Ako ang responsable sa pagbebenta. Madaling pag-usapan ng presyo. Boss Zhao, gusto kong malaman kung bakit mo ako pinili. Hahaha. Magaling ka sa teknikalidad. Maganda ang kalidad ng mga isdang nahuli. Bakit hindi kita pinili? Sige, magtakda tayo ng oras para mas detalyadong pag-usapan. Masaya ako makipagtulungan sa mga taong diretsyo at walang paligoy-ligoy. Magkita tayo bukas ng hapon sa aking opisina. Sanj Donghai Seafood Chain. Grandi kumpanya yan. Makipagtulungan kay Gino Chen. Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Tio San Suso. May problema. Gusto kong hilingin kay Master Chen na tumulong sa akin na manghuli ng magagandang isda sa dagat. Maganda ang presyo, pwedeng pag-usapan, 5 beses. 5 beses.
Sige, kailan tayo lalangoy sa dagat? Mas mabilis, mas mabuti. Tio Songsan, kailangan ko munang linawin ito. Ako ay isang matatag na tagapaglingkod na naghahanap ng mga kaibigan sa pangingisda. Pero kung papayagan mo akong pumunta sa malalayong dagat, yung mga lugar na napuntahan ni Song Haisheng, hindi ako sigurado na makakaya ko. Maestro Chen, sobra kang mapagkumbaba. Matagal ka nang nasa dagat. Hindi ko pa nakikita ang malalakas na bagyo at alon. Tio Songsan, hindi ako nagmamayabang. Si Song Haisheng na batang yon. Ang husay sa paghahanap ng isda ay talagang kakaiba. Kung saan siya pwedeng pumunta, hindi ibig sabihin na makakapunta rin ang iba. Maestro Chen, subukan mo na lang. Paano kung magtagumpay? Sige, pero sinasabi ko na agad hindi tayo magtatampo. Ang gasto sa paglalakbay sa malayo ay mataas. Kailangan mong magbayad muna ng paunang bayad. Nakamit ang 100,000 sa transaksyon. Bosong, sasabihin ko na agad. Kailangan ko ng tuloy-tuloy na supply ng produkto. Kada buwan, hindi bababa sa 50,000 kilo ng dekalidad na isdang dagat. Ang presyo ay nasa pagitan ng 80 hanggang 120 milyon. Bosong, kaya ko itong gawin. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Presyo. Sana ay mas mataas ng 20% kaysa sa presyo ng merkado, hahaha. Bosong, ang tapang mo talagang magsalita. Boss Zhang, kumakain ako sa pamamagitan ng aking kasanayan. Mas maganda ang kalidad ng aking isda kaysa sa iba. Dapat mong alam ito. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Taas ng 20%, ngunit kailangang pinakamahusay ang kalidad. Magandang pakikipagtulungan. Sana'y maging maayos ang pagtutulungan natin. Napagkasunduan ang 50,000 ginto sa bawat buwan para sa mga goldfish. Tataas ng 2%, doble ang kita. Kaya sa isang net lang natin, maaari tayong kumita ng 3 hanggang 4,000 yuan pa. Mula ngayon, dobleng ang iyong sweldo. Ang galing, tama talaga na sumunod kay Sheng. Sa buong buhay ko, ilang dekada na akong nagtrabaho sa dagat. Walang kwenta ang malalakas na hangin at alon. Datirat ko na itong bahagi ng dagat na ito. Dapat ay may isda. Kapitan, sa lugar na ito walang anuman. Paano pwedeng mangyari iyon? Magpatuloy pa sa hilaga. Hindi na ako naniniwala na maghahanap pa kayo sa akin. Siya ay kilala bilang may kakayahan. Siguradong makahuhuli siya ng isda. May 5 araw pa. Ginoo, naghahanap na tayo ng 5 araw. Wala pa rin kahit ano. Magpatuloy sa paghahanap. Boss, talagang hindi ko na kaya maghanap pa. At saka, malapit nang maubos ang tulong na ipinagkaloob natin sa pagpapahiram. Bakit hindi accurate ang weather forecast na ito? Sabi mo ay higit sa 1,000 beses 6. Bakit biglang nagbago ang direksyon ng sentro nito? Ang sentro ng bagyo ng boss ay diretsong papunta sa atin. Magmadali kang magpaikot at bumalik. Ito na ang huling araw. Tiyo ni Songsan. Ang barko ni Tiyo Shen ay nakabalik na. Nasaan na ang mga isda? Walang bangka na may isda. Nasira na rin ang bangka. Ano yon? Nakararan ng bagyo. Lumulubog ang loob ng barko. Nasunog na rin ang makina. Si Chenzi, ang manlalaro, ay naghihintay sa inyo sa pantalan. Ano ang nangyayari kay Qin Shuchen? Ano ang nangyayari? Tiyo Songsan. May lakas ka pang tanungin ako. Pinapayagan kitang sumakay sa barko. Binilhan kita ng napakaraming pera. Wala ka man lang dalang isda para sa akin. Paano ka pa rin may audacity na sabihin yon kahit na nagtiis ka na? Alam mo ba kung saan yon? Sa lugar na yon, hindi ka makakakuha ng isda kahit kailan. Si Song Haisheng ay maswerte talaga. Nakatagpo kami sa grupo ng mga isda ng swerte. Pinapunta mo ako sa bahagi ng dagat na yon. Hindi ba ako pinapunta para mamatay? Pero dati, si Song Haisheng ay nakakakuha ng Songhai. Si Song Haisheng ay si Song Haisheng. Ako ang aking kakayahan, hindi ko ito matutunan mula sa kanya. Pinapunta mo ako sa ganitong malayong dagat. Hindi talaga makakuha ng isda. Kapag dumaan ang bagyong tropikal, ito ay isang mata ng langit. Pinayagan akong makabalik ng buhay. Tiyo Songsan, sasabihin ko na agad hindi ako magdadalawang isip.
Ito ay sarili kong bangka ang gamit ko. Kung ganito na ang kalagayan, kailangan mong magbayad. Anong ipapambayad ko dito sa barkong ito? Kailangan ng hindi bababa sa 100,000 para ayusin ito. Kasama na ang gastusin sa gamot ng nasugatang tao ko. Kabayaran sa pagkawala ng kita. Bigyan mo pa ako ng 5,000. Sige na lang ito. 500,000. 500,000. Ito ay kabuang 150,000. Walang paligoy-ligoy. Ipadadala ang pera sa aking account sa loob ng 3 araw. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. 150,000. Hindi man lang nila ako pinadala ng isda. Naghihingi pa rin ng pera sa akin. Ang mga order ni Boss Zhao ay puno na puno. Kung magiging puno ang dalangin natin sa biyahe na ito, kaya namin kikita ng 1.3 milyon. Daso ang kunin ang mapa ng dagat. Ngayon, ang temperatura ng tubig ay mas mababa ng 0.5 degree kaysa kahapon. Ang mga isda ay huhuliin ng mainit na tubig. Papunta sa timog silangan. May isang mainit na agos dito. Dapat nagsasama-sama ang mga isda doon. Sangko, sigurado ka ba? Tiningnan ko ang datos ng mga poplar trees sa nakaraang 3 taon. Ang ruta ng pagbabalik ng mga isda sa panahong ito ay dito. Umalis. Kuya, puno na naman ng mga larawan. Xiao Wang. Sa bawat linya, tanging 50,000 lang. Shengje, ang galing mo talaga. Oras na ni Song Taijen. Nasaan na ang mga kalakal, Ginoo Gu? May nangyaring hindi inaasahan kay Tai Shuchen. Anong klaseng aksidente ang nangyari? Bumalik ang kanyang barko na walang laman Nalaman na ng buong pantalan. Pinapahintulutan mo akong maghintay. Naghihintay lang ako ng ganitong resulta. Ginoong Gu, magbigay pa sana ng ilang araw. Naghahanap ako ng paraan. Gumagawa ka ng paraan, ganito ka kasigasig. Hindi pa rin makapanghuli kahit isang isda. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang mga kalakal. Kung hindi, ang buwan ng sahod ko ay 6 milyon. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. 6 milyong yuan. 6 milyon. Song Tijen, alam mo ba kung magkano ang naloko natin? Si Ginoo Gu ay may penalty na 6 milyong yuan dahil sa paglabag sa kontrata. Si Iron Han Cheng ay 150,000. May bayad pa sa gasolina at pagpapaupa ng barko. Umabot na sa 6.5 milyon. Song Tiegang, sabi mo bang sasamahan mo ako ay makakain ng masarap at masaya? Ngayon, utang na ako. Asawa, maghintay ka pa rin. Naghahanap ako ng paraan. Mag-isip ng paraan. Anong paraan ang naiisip mo? Umuwi na si Song Haisheng, ha? Pumalya rin din si Tai Shuchen. Sino pa ang mahahanap mo? Ayoko na. Kung hindi ka makakabayad sa loob ng 3 araw, ibebenta ko ang iyong barko. Bangka. Nagbebenta ng barko si Boss Song. Mas maganda ang kalidad ng isda na ito kaysa sa huli. Boss Zhao, you are flattering me. Boss Song, gusto kong makipag-usap tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan sa iyo. Bakit mag-isa kang naglalayag? Ang produksyon ay limitado. Gusto kitang i-invest para palakihin ang operasyon. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya. Magbibigay ako ng pondo. Magkakasama tayo sa negosyo. Magkakasama tayong gagawin ulit ito bilang isang partnership. Alam ko kung ano ang iniisip mo, pero ako ay iba. Simple lang ang kondisyon ko. Ikaw ang bahala sa legal na panghuli at pagbebenta. Ako ang bahala sa pondo at mga paraan ng pagkuha at pagbebenta. Hatsyan ang kita na 70 sa 30. Ikaw ang 7, ako ang 3. Boss Zhang, totoo ang sinasabi mo. Pwede kang hindi maniwala sa akin. Pero hindi mo maaaring hindi paniwalaan ang kontratang nakasulat sa papel at tinta. Kung walang pasaporte, magdurusa ka sa pagkain ng mga hayop. 5,000. Magandang pagtutulungan, ha. Yosong, nasaan na ang sweldo ko at ang panggastos ko sa langis? Magkakasundo na natin ang 50,000, mga kaibigan. Magbibigay pa tayo ng ilang araw na palugit. Ngayon ay kinapos ako ng pera. Palawigin ang palugit. May utang ka kay Ginoo Gu ng 6 milyong yuan. Nalaman na ng buong pantalan.
May pera ka pa bang pambayad sa amin? Wala nang pera pang bayad, kaya kukunin ko na muna ang mga bagay na ito. Magbabayad ng utang Tito Songsan, alam mo na ang kalagayan mo ngayon. Mas mabuting maging tapat ka na lang. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi maganda ang kalabasan. Tapos na. Tapos na, pere. Pinagsamahan natin ang pinakamahirap na mga araw. Salamat sa'yo. Ito na ang aking barko. Kuya, ito ang bago nating barko. 200 tonelada. Sa susunod, siya na ang bahala sa paglalayag sa dagat. Haiseng, ang barkong ito. Mas grandioso ang barko kaysa sa lahat ng nakita ko noon. Pwede na ba akong sumama sa iyo sa susunod? Siyempre maaari. Bro, pwede ba akong pumunta doon para tingnan? Pwede. Mas malinis pa ang sahig dito kaysa sa kama ko sa bahay. Ito ang tunay na bangka pang isda. Yung mga barko noon ay parang sirang-silya kumpara dito. Mula sa 30,000 yuan hanggang sa ngayon na 200 toneladang malaking barko. Mula sa pagiging nakatapak sa ilalim ng paa ng iba. Ngayon ay nakataas ang ulo at nakangiti na ako. Lahat ng ito. Lahat ay nakasalalay sa aking sariling mga kamay. Bro, ang galing mo talaga. Nga, Haisheng. Nakatikim ka na ng ganitong karaming paghihirap. Sa wakas nakalampas na tayo, pero hindi pa rin tayo ligtas. Ito pa lang ang simula. Mula ngayon, mas kikita tayo ng mas maraming pera. Bigyan ng mas magandang buhay ang pamilya. Sundan mo ang tagumpay. Hanxiang. Ito ang iyong barko. Inay at itay, ito ang bago nating barko. 200 tonelada. CJ. May anak na ako na may potensyal na. Asawa. Talagang nagawa mo na. Hindi pa tapos ito. Ito pa lang ang simula. Noong panahon na ako'y nagsi-ship out to sea. Umaasa lang ako na balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong bangka. Akala ko hindi ko inaasahan. Ang pangarap na ito ay makakamtan ng aking anak na si Hanshan. Papa, sulit ang lahat ng ito sa buhay ko. Papa, sa hinaharap magkakaroon pa tayo ng mas malaking barko. Mas magagandang araw pa ang darating. Anak ko, nagkaroon na ng kinabukasan. Tingnan ang bagong barko ni Song Haisheng. Ako ay 200 tonelada. Ginugol ang buong buhay niya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking barko. Sabi nila, para makabayad ng utang, pinuntahan pa niya ang ahente para magtingin ng bahay. Nabenta na ang barko. Ngayon ay nakipag-appointment na rin siya sa ahente para tingnan ang bahay. Ang kabutihan ng langit ay may sariling karma. Maayos ang katayuan ng bahay ni Ginoong Song. May nagsabi na bumili ng 80 milyon yuan. 80,000 yuan. Magkakautang ako. Kung hindi ka utang, hindi ka makakabayad ng utang. Ito ang magandang araw na ibinigay mo sa akin, Song Tijan. Wala ng barko, wala ng bahay. May utang ka pa rin na napakarami. Hindi na talaga kayang tiisin ang araw na ito. Mahal, magtiis ka pa muna. Naghahanap ako ng paraan, Yenen. Mag-isip ka pa ng paraan. Anong ibang paraan pa ang maiisip mo? Si Ginoong Yu, si Song Tijen, ang nagpadala sa atin dito. Kailan mo babayaran ang utang mo? Magbibigay pa tayo ng ilang araw na palugit. Ang palugit na ito, hanggang bukas na lang ang huling araw para bayaran ang utang sa account ni Ginoong Yu. Kung hindi, alam mo ang mga paraan ni Ginoong Yu. Lene. Saan ako kukuha ng pera? Ang galing talaga ni Song Haisheng. Tuwing lalabas ng dagat, kahit anong panahon pa ang dumaan, kaya niyang makahuli ng isda. Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Tiyosan.
Si Song Tiking. Muling nanghihingi ng utang ang nagpapautang. Anong gagawin ko? Nag-isip na ako ng paraan. Mag-isip ka ng paraan, ano pa ang maaari mong gawin? Wala ng barko, wala na rin ang bahay. Anong iba pang meron ka? Tapos na ako sa ganitong buhay, hindi ko na kaya pang tiisin pa. Asawa, saan ka pupunta? Magpapalipas ako ng ilang araw sa bahay ng aking ina. Ganitong mga araw. Tapos na ako sa paghihirap. Si Song Haisheng. Ikaw ang dahilan kung bakit lahat ito nangyari. Kuya, narinig niya na bibili tayo ng cargo ship, tama ba? Hindi sapat ang mga bangka panghuli lang. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating barko para sa pagpapadala ng mga kalakal. Sa ganitong paraan mas mababa ang gastos. Mas epektibo. Kang Sheng ay. Sa kabilang side ng iyong tiyuhin. Tatay. Anong gusto mong sabihin? Sa kabila nito, siya pa rin ang ikatlong tiyo. Ngayon wala na siyang anuman, tatay, pinapahintulutan akong mag-isip pa. Asawa, Salamat sa pasasalamat ko, ano ba talaga ang iyong sinasabi? salamat sa pagpapasaya sa akin at pagbibigay ng magandang buhay. Susu, ito pa lang ang nagsisimula. Maaari kitang pasayahin ng mas maganda sa hinaharap. Uy, hindi ba si Uncle Song 3? Ha 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 ha. Ang saya, ang galing-galing niya noon. Ngayon, paano ka naging ganyan? Kung paano niya noon tinrato si Song Haisheng. Ngayon na ang kanyang karma ay dumating na. Ha ha. Haha, Shenje. Ang kinita natin ngayong buwan ay 2.8 milyon. Nasunod na ayon sa iyong kahilingan. Hinati namin ang 50% ng kita sa mga tripulante. Lahat ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Dapat lang, mga kapatid, sumama kayo sa akin. Magkakasama tayong yumaman. Anong ginagawa ninyo? Hahaha. Tiyo-san. Hanseong. Tiyo. Anong gusto mong sabihin, Hansheng? Tama na si Tiyo na nagkamali. Sa buong taon, araw-araw na nagsisisi si Tiyo-san. At saka, ano na? Tito-san ay hindi makapangahas na humingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang sabihin na pasensya na. Tiyo, may utang ka sa akin. Hindi sapat ang isang paumanhin para mapawi ang lahat. Kaya lang, ikaw pa rin ang tunay na nakapatid ng tatay ko. Kung may problema ka, hanapin mo ako. Hanshang. Tatay, may malaking problema na. Ano na naman ang nangyari? May utang ako sa nagpapataas ng interes. 500,000. Ano yon? Paano ka nakautang sa mataas na interes? Gusto kong bumawi. Sa huli, nawala lahat ng 500,000. Wala na kaming kahit isang sentimo, Dad. Tulungan mo ako. Sabi nila kung hindi pa nila mababayaran, huhubaran nila ang kamay ko. Ikaw ang walang kwentang bagay na ito. Nangyari kay Sheng. Ang pinsan mong nagpadala kay Xiao Hu ay nangutang sa mataas na interes. Ngayon, nanghihiram na ng pera sa lahat ng dako. Sabi nila kung hindi pa rin bayaran, huhukayin ang kamay. Si Song Xiao Hu ay nakikipag-ugnayan. Ikaw ang anak ng iyong ikatlong tiyuhin. Nabalitaan na utang niya ng 50,000 at ngayon ay walang mapuntahan kahit tumakbo. Pasensya na, tito. Pero si Song Xiao Hu, isa lang siyang spoiled na bata. Nasaan na sila ngayon? Sabi nila nasa lumang warehouse sa tabi ng pantalan. Ang nagpapautang ay nakabantay at hindi pinapayagang umalis. Pumunta na tayo para tingnan. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng ilang araw na palugit. Tiyak kong babayaran ko ang utang ko. Palugit.
Tio Song, gaano ka nakatagal ng may utang? Sabi noong huli na may 7 araw na palugit. Ngayon, lumipas na ang 7 araw pero wala ka pa rin kahit anong ginawa. Kung hindi mo mailalabas ang 500,000 bago mag alas 12 ng gabi ngayon, unahin nating putulin ang isang daliri niya. 50,000, tama ba? Ako ang magbabayad para sa kanya. Tawag kayong kuya. Sino ka ba, ang taas ng loob mo? Ako ang kanyang pinsang lalaki. Pwede kong ibigay ang 500,000 ngayon mismo. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Huwag na kayong manligaw sa kanila mula ngayon. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na ipakita sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga kahihinatnan. Magpadala ka na ng pera ng walang paghihintay. Emperador, ako po ay ang ikatlong uncle nyo. Alam mo kung bakit kita tinutulungan hindi para sa'yo, kundi para sa kanya. Para sa aking ama. Kahit ano paman, ikaw pa rin ang tunay niyang nakababatang kapatid. Ayaw kong pasanin siya ng mahirap. Hindi ito basta-basta utang sa'yo na 50,000. Gusto kong gamitin ang buong buhay ko para bayaran ito. At meron ka pang si Song Xiaohu. Ngayong taon ay 23 ka na. Hindi na ito bata, ito na ang huling pagkakataon. Huwag na maghula sa susunod. Para akong hindi ka na kapatid na pinsan mo. Sige na. Pumunta ka na at magpasaya ng buhay. Han Sheng. Hindi matatapos ang utang ni Tio sa'yo sa buong buhay mo. Han Sheng. Narinig ko na tinulungan mong bayaran si Song Taejian ng 500,000. Bata ka pa rin masyadong mahinahon kahit ganito. Magandang balita ito. Ate Zhao, anong kailangan niyo sa akin? Hai Seng. May malaking negosyo. Gusto kong pag-usapan ito. Alam mo na ang palengke ng seafood sa probinsya. Doon araw-araw ang halagang napagpapalitan ay lagpas 1 bilyon. Pero ang mga supplier doon ay mga taga-Hilaga. Ang mga seafood namin sa East Sea, maganda ang kalidad pero hindi pa rin makapasok sa kanilang merkado. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Magbukas ng isang direktang tindahan ng seafood mula sa East Sea sa kabisera ng lalawigan. Lahat ng seafood ay galing sa iyo. Ako ang magbibigay ng paraan, ikaw ang magpapadala ng mga produkto. Kalahati ang kita. Mas patas ang hati kaysa sa dati na 70-30. Pero kailangan ito ng mas malaking produksyon. Sa 50-50, wala akong pagtutol. Pero mayroon akong isang kondisyon. Sinasabi ko na kailangan ko ng pondo para palawakin ang aking fleet. Isang barko lang ang hindi sapat. Kailangan ko ng hindi bababa sa 5 barko. Walang problema, maari kitang utangan ng 3 milyong yuan bilang paunang bayad sa iyong order. Tapos nahaha ang saya ng pakikipagtulungan. Asawa, bumalik ka na namang nanghihiram ng pera sa iyong kaibigan, hindi ba? Yung 50,000 yuan ay salary namin sa loob ng ilang buwan. Susu, alam mo ba? Sa tingin ko sulit ang paggasta nitong 50,000 na ito. Bakit dati galit na galit ako kay Uncle San hanggang sa Makati ang ngipin ko? Pero ngayon hindi na ako galit. Dahil mas maganda ang buhay ko kaysa sa kanila. May barko ako at negosyo. Ayos na ako basta nandyan ka. At saka, ngayon, tinulungan ko sila para matapos na ang alitan na ito. Noong una, may utang sila at medyo may kasalanan din ako. Maging maayos man sila sa hinaharap, wala na akong pakialam. Pero kahit papaano, nakaka-relax sa puso ko. Mahal ko, ang bait-bait mo talaga. Kuya, mayroon na tayong 5 barko ngayon. Mula ngayon, hindi na tayo mga maliit na bangka na nag-iisa. Tayo ay isang kumpanya. Mga kapatid, ngayon ang unang biyahe ng ating bagong barko. Lao Liu, dalhin mo ang barkong numero 2 papuntang Hilaga. Ang layunin ay ang malaking grupo ng mga Yellow Croaker. Naiintindihan ko, Dazwang. Dalhin mo ang barko numero 3 papuntang Silangan. Sa bahagi ng dagat na yon may mga grupo ng isdang sapsap. Sige, Kuya Sheng. Magdadala ako ng barko numero 1 papuntang Timog. May grupo ng mga isdang ginto doon. Magkikita tayo sa C-Block ng alas 6 ng gabi. Umalis na tayo.
Haisheng, tingnan mo ang grand opening na ito. Lahat ng pamilihan ay nagulat. Ngayon lang namin narinig ang tungkol sa mga seafood sa East Sea. Sinasabi na ang may-ari ng ito ay isang batang tao. Sa mahigit 20 taong gulang na ay meron ng sariling pangkat ng mga barko. Mula sa 3,000 yuan. Hanggang ngayon, ang kanilang sinasabi ay direktang pinagmumulan. Sa buong paglalakbay na ito, talagang hindi naging madali. Boss Song, tama ba? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Ako ang pangunahing tagapamahala ng pagbili sa seafood restaurant sa Kabisera. Gusto ng aming boss makipag-usap tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan sa iyo. Magandang araw, Song Tijen. Uwi na ako, asawa. Talagang aalis ka na? Kung hindi ka aalis, maghihintay tayo sa hangin sa Hilagang Kanluran. Noong una, pinakasalan kita dahil akala ko mayaman ka, pero ngayon, wala na ang bahay, wala ng barko at utang pa rin ako ng sobra-sobra. Matagal na akong nakasama sa iyo ng higit sa 3 buwan. Mrs., bigyan mo ulit ako ng isang pagkakataon. Mas malakas na ngayon. Akala mo tutulungan ka niya dahil gusto niya akong tulungan. Magdamag ka pa. Tanga, pinapabayaan kang tawagin sa ingay na yon. Pinagsisisihan mo ang iyong pagkapahiya sa mga kuya at ate. Talagang walang kwenta. Restaurant ng seafood sa Kabisera. Ngayon ay nakakuha ka na naman ng order na 2,000,000 yuan. May tao sa labas na naghahanap sa inyo, Ginoo Song. Sino iyon? Ikaw po ang iyong tiyuhin. Papasukin siya. Han Sheng. Nawala na si Tita San. Alam kong wala na akong karapatang humingi sa iyo ng tulong. Pero talagang wala na akong ibang paraan. Pwede bang tulungan mo pa rin ako? Iyo-san, alam mo ba kung bakit dati akong willing na tulungan si Xiaohu? Dahil si Xiaohu ay pinalaki ko mula nang maliit siya. Ayaw kong maging inutil siya. Pero ang utang mo sa akin ay hindi pera. Ikaw ang sumira sa aking dangal. Sinagas ang dangal ng aking mga magulang. Hindi ito kayang linawin ng 50,000. Pero, bigyan kita ng isang pagkakataon. Kulang ang aking pangkat ng barko sa isang logistic. Hindi na kailangan lumabas ng dagat. Sa ibabaw ng barko, ayusin ang mga kalakal at magbilang ng mga gastos. Mataas na buwan ng sahod na 2,000. Kakain at matutuluyan ka, gusto mong gawin o hindi. Gusto kong gamitin kita, hindi lang gamitin mo ako. Binibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon. Kung magsusumikap ka ng mabuti, pwedeng pakalagaan ang mga susunod na araw. Kung gayon ay katulad ka pa rin ng dati. Kaya huwag mo na akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Gagawin ko. Salamat sa pagtawag, huwag mo nang pasalamatan ako. Kung magpapasalamat ka, pasalamat mo na lang sa tatay ko. Siya ay nagmamahal sa pagkakaibigan ng magkapatid. Boss Song, paano po ninyo naisipan iyon? Nagbukas ng tindahan ng direktang supply ng seafood sa probinsya. Maganda ang kalidad ng mga seafood sa East Sea. Ngunit hanggang ngayon ay walang magandang paraan para makapasok sa merkado ng lungsod ng probinsya. Ang pakikipagtulungan namin ni Ginoo Zhao ay para baguhin ang kalagayang ito. Para matikman din ng mga taga-probinsya ang pinakabago at pinakasariwang pagkain. Pinakamasariwang seafood mula sa East Sea. Song Haisheng, muli na naman tayong nagkita. Ginoo Gu, matagal na tayong hindi nagkikita. Nabalitaan ko na pinasok mo na ang negosyo sa probinsya. Ang laki ng loob mo ah. Nagtatrabaho ka ba sa negosyo? Saan may merkado, doon tayo pupunta. Anong may tuturo ni Ginoo Gu? Humingi ka pa ng payo. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakatakbo ng ganito. Hintayin mo pa rin. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Noong panahong iyon, tinakot mo ang aking tiyo. Kung hindi niya maipadala ang mga kalakal, kailangan niyang magbayad ng 6,000,000 yuan na penalty sa breach of contract. Pero sa totoo lang, noong panahon na yun, nagsimula ka ng maghanap. Sige, mga nakahandang sangkap. Anong balak mo? Ayoko na lang mag-alala. Gusto ko lang ipaalala kay Ginoong Gu. Mag-iwan ng kaunting puwang sa pagiging tao. Ngayon ang unang araw ng pagbubukas ng Haisheng. Nakakuha tayo ng higit sa 20 order. Ang kabuang halaga ay lumampas sa 1,000,000 yuan. Kakakakuha lang natin ito. Hindi makakatulong, aalis na lang. Ang kabuang timbang ng batch na ito ay 2,000 libra. Walang problema. Sige po, Kyusong. Magaling ang ginawa ni Uncle San. Natitira pa. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Gagawin ko ang aking makakaya.
Magandang buhay na maganda ang hinaharap. CJ. Hahaha na naman. Magulang kumakain ng prutas. Ay, ang mapagmahal na manugang talaga. Haha, mga magulang. Nasiyahan ka pa rin ba sa bahay? Sobrang nasiyahan ako. Sa buong buhay namin ni nanay mo, hindi ko akalain na makakatira kami sa ganitong bahay. May anak na akong matagumpay na. Mga magulang, nagsimula pa lang kayo. Maghintay tayo hanggang lumaki pa ang kumpanya. Ako pa rin sa probinsya na lungsod. Inaibibili ako ng isang bahay para sa inyo. Para magretiro na doon. Hindi na kailangan. Sapat na ang pagmamahal at pag-aalaga na ipinapakita mo. Maganda ang aming pagtira dito ng nanay mo at ako. Talagang hindi naging madali ang daang tinahak natin. Pero todo vali la pena. Sweldo na 2,000 yuan. Sapat na ito para sa isang buwan kong gastusin at kay Xiaohu. Haisheng. Tama na, nakapagbigay na si Chio ng sweldo. Haisheng, habang mas iniisip ko, mas nararamdaman kong pasensya na sa'yo. Noong mga panahong iyon, hindi ako naging mabuti, patawarin mo ako. Pasensya na sa iyong mga magulang. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Tunay na taos pusong Uncle San. Anong ginagawa mo? Kang Sheng. Sa taong ito, naintindihan ko na ng malinaw. Isa kang mabuting tao. Mas malakas ako ng 10,000 beses kaysa sa akin. Yung mga ginawa ko noon ay hindi gawa ng tao. Hayaan na nating makalimutan na lang ang mga nagawa ni Uncle Tree noon. Magtrabaho ka ng maayos ngayon. Maaari na nating simulan muli ang pag-ipon para sa pamilya sa hinaharap. Ako ang bahala, Haisheng, magtiwala ka. Sisiguraduhin kong gagawin ko ng maayos. Kuya, may magandang balita. Muling sumabog ang mga order sa provincial capital. Sa buwang ito, nakatanggap na tayo ng order na nagkakahalaga ng 500 milyon. Sabihin sa mga kapatid, ngayon ang bonus ay doble. Ang galing, Victory Brother, ang lakas mo. Mula sa 300,000 yuan sa isang taon. Ngayon, may 5 milyong order bawat buwan. Sa buong paglalakbay na ito, hindi naging madali ang bawat hakbang. Pero ako'y nagpapasalamat. Hindi ako sumuko. Asawa na umiinom ng tsaa. Susu. Salamat sa iyo. Bakit mo ako pinapasalamatan? Salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Noong una ay mayroon lamang akong 3,000 yuan. Hindi ka umalis sa tabi ko ngayon, nakuha ko na ang lahat. Lahat dahil nandyan ka sa tabi ko. Anong sinasabi mo? Kung hindi ako ang kasama mo, sino pa ang sasama sa iyo? Susu. Mula ngayon, papaligaya ako sa iyo at bibigyan ka ng mas magandang buhay. Naniniwala ako sa iyo. Ginoo Su, ito ang iyong liham ng pagtanggap sa loan application. 50 milyon ang pinakamababang interes at 3 taon ang pinakamahabang panahon. Salamat, Han. Kapag nakuha natin ang perang ito, maaari na nating palakihin ang operasyon. Balak kong bumili pa ng 1 barko. Magbukas pa tayo ng 3 bagong sangay sa Zaicheng. Walang problema. Siguradong mapapalawak natin ang East Sea Seafood sa buong bansa. Hahaha. Pere, lalaki. Bagamat mahirap ngayon, mas matatag na ako. Pero mas matatag kaysa dati. Anak, naiintindihan ko na. Hindi na ako maglalagay pa ng sugal. Maging maayos ka sa pagtutulungan kay kuya mula ngayon. Masaya na ako na ganito ang iyong pag-isip. Sa dagat. Salamat sa iyo. Ginoong Song, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Magandang araw po, pumasok na kayo. Ginoong Song, pumunta ako ngayon upang makipag-usap tungkol sa isang pakikipagtulungan sa inyo. Nasa ilalim ng probinsya ang pagpapatupad ng plano para sa pagpapausbong ng industriya ng pangingisda. Nais naming suportahan ang isang grupo ng mga pangunahing lokal na kumpanya sa industriya ng pangingisda. Ang kumpanya ninyo ay swak na swak sa mga kondisyon. Anong mga benepisyo o insentibo ang mayroon? Mababang interes na utang, pagbabawas sa buwis, prayer na makipagkumpetensya sa opisyal na dokumento. Basta't handa kayong makipagtulungan. Magagawa mong maranasan ang lahat ng ito. Pwede tayong magtulungan. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto kong sa ating bayan. Magtatayo ng isang pasilidad para sa aquaculture. Turuan ng mga mangingisdang lokal.
Ilang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalaki ng hayop. Pamunuan ang lahat upang magsimula ng kayamanan. Gandang-ganda ang ideya ni Ginoong Su. Kailangan namin ang mga negosyanteng katulad mo upang manguna. Ang pagiging mayaman ng isang tao ay hindi tunay na kayamanan. Tunay na mayaman ang lahat ng tao kapag lahat ay mayaman. Juan, nanood ka na ba ng balita? Nasa Provincial D na ang kumpanya natin. Nakikita ng reporter na sinasabi nila kung ano ka. Pinuno ng pagpapasigla ng industriya ng pangingisda. Isa lamang ito, titulo. Masyado ka pang mapagkumbaba. Haha, Susu. Sasabihin ko sa'yo. Maghintay tayo hanggang maitayo ang fishing industry base. Lahat ng tao sa bayan natin ay makakaahon sa kahirapan. Pagdating ng panahon, magkakaroon ka rin ng respeto sa probinsya mo. Naghihintay ako. Ay naku. Mas malakas ang teknolohiya ng pagpapalaki dito kaysa sa mga luma nating paraan. Na, kung alam lang namin ito ng mas maaga. Hindi na rin tayo kailangang maghirap ng ganito. Mga kababayan, ngayon opisyal nang itinatag ang fisheries base na ito. Sa hinaharap, kung mayroon kayong anumang problema sa pagpapalaki ng hayop, sabihin nyo lang sa akin. Pwedeng kayong lumapit sa akin. Walang ibang kakayahan si Song Haisheng kundi ito lang. Pwede pa rin kitang turuan mag-alaga ng isda. Ang makabagong industriya ng pangingisda ay hindi lang basta pangingisda sa dagat. Kailangan niyong matutong mag-alaga ng hayop ng siyentipiko. Matutong magbenta sa e-commerce. Matutong magpatakbo ng sariling tatak. Kailangan lamang ito upang makatatag sa panahong ito. Ginoong Song, narinig ko na noong una ay mayroon ka lamang 300,000 yuan. Paano ka nakarating sa ganito ngayon? Magandang tanong iyan. Noong una, niloko ako ni Uncle San. Mayroon lamang akong 300,000 piso. Pero hindi ako nagreklamo. Alam kong may kakayahan ako. Basta may kasanayan ka. Hindi ka na mag-aalala na walang pagkakataong makabangon muli. Kaya dapat kayong matutong pagyamanin ang inyong sariling kakayahan. Kahit paano magbago ang panahon. Mga taong may kakayahan. Hinding-hindi ka mawawala sa uso. Ginoo Song, maaari ko bang itanong? Paano mo naisip noong una? Nagtatayo ng direktang supply store sa kabisera ng probinsya. Dahil ito ang aking bayan. Dito ako lumaki. Dito ko natutunan ang pangingisda. Dito nakaugat ang aking mga ugat. Ayokong hayaan na tuluyang mawala ang lugar na ito. Ano ang iyong mga inaasahan para sa kinabukasan ng iyong bayan? Sana ay maging ang Donghai Town. Makamit ang pagiging pinakakilalang pangunahing pangingisda sa buong bansa. Ang mga turista na pumupunta dito ay hindi lang para kumain ng seafood. Maaari ka pang makaranas ng kultura ng yoga. Ipabatid sa lahat. Kahit ang mga nasa ibaba ay pwedeng magkaroon ng dangal. Ang halaga nito ay napakalaki. Sang Pangulo ang nagsabi ng sobrang ganda, Susu. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa Maladwip para mag-relax ng husto. Sige na. Matapos ang maraming taon ng kasal, sa wakas makakabiyahing honeymoon na tayo. Susu. Salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Handa akong samahan ka kahit saan pa man. Ang ganda talaga dito, mahal. Sa hinaharap, bawat taon ay magpapadala tayo. CJ, Noon, mayroon lamang akong 3,000 yuan. Kahit panggasto sa paglalakbay sa dagat ay kulang na kulang. Ngayon ay kasama ko ang asawa ko sa bakasyon. Sa buong paglalakbay na ito, para akong nananaginip. Susu. Noon, mahirap pa tayo nang ikasal tayo. Hindi makabili ng magandang singsing. Ngayon, bibigyan kita. asawa. Susu, magpapakatino ako sa iyo habang buhay. Alam ko. Ikaw si Song Haishaw, si General Manager Song, hindi ba? Ako ito, nakita ko na ang iyong balita. Kayo ang aming huwaran bilang mga kabataan. Ang kita ng kumpanya natin ngayong taon ay Nalagpasan na natin ang 1 bilyon. mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Balak kong palawakin ang negosyo sa buong bansa sa susunod na taon. Magbukas ng mga sangay sa Beijing, Shanghai at Guangzhou. Sa tingin mo, kumusta? Pwede pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto kong gawing maliit na bayan ng pangingisda sa East Sea ang ating bayan. Ipabatid sa lahat. Ang industriya ng pangingisda sa Donghai ay ang pinakamahusay. Sundin ang sinasabi mo. Hahaha.
Ginoo Song, binabati ko kayo sa inyong natanggap. Pangunahing pagkilala bilang isa sa 10 natatanging tao sa pambansang pagpapausbong ng industriya ng pangingisda. Salamat, ito ay tagumpay ng lahat. Hindi ito nag-iisa. Hai Sheng ah. Talagang pinagpapala mo ang aming pamilyang Laosong. Ang anak ko ay nagkaroon ng tagumpay. Ma, pa, lahat ng ito ay nagsisimula pa lang. Sa hinaharap, papayagan ko ang ating pamilya. Gawin nating mas mahusay ang ating hari. Hindi niya talaga niloko ang sarili niya. Mga kaklase, ituturo ko sa inyo ngayon ang isang bagong kasanayan. Pagtatanim ng mga sea cucumber. Kapag nakuha mo na ang teknik na ito, maaaring maparami ng 3 beses ang inyong kita. Ang lakas ng isang tao ay may hangganan. Pero kung mas marami akong matutulungan, ang industriyang ito ay lalong uunlad. Ay Hai Sheng, andito ka na. Kumusta na si Uncle San kamakailan? Maayos na, halos nabayaran na ang utang. Kakailangan lang ng 2 taon pa para makabayad na lahat. Tatay San, magsikap ka ng mabuti. Pagkatapos lumago ng maayos ang kumpanya natin sa hinaharap. Hindi kita pababayaan. Salamat, Hai Sheng. Huwag mo nang pasalamatan ako, ikaw ang nakababatang kapatid ng tatay ko. Tayo ay isang pamilya. Sa loob ng 6 na taon, ilang bagyo ang ating nalampasan ng magkasama. Mula sa lumang bangka hanggang sa kasalukuyang grupo ng mga barko. Mula sa pagtanggi sa atin hanggang sa pag-angat sa tuktok ng dagat na ito. Lolo Liu Dazuang, kung wala kayo, ngayon ay wala na ako tulad ngayon. Kuya Sheng, ang mga nakamit ngayon ay sobrang ganda. Isang lambat lang ay nakakuha na ng 3,000 kilo. Ang mga isda sa bahaging ito ng dagat ay matatag. Pwede tayong bumalik dito palagi sa hinaharap. Hey, Brother Sheng. Sinasabi mo kung ano ang maaaring maging ating kinabukasan. Hindi ko alam pero alam ko. Basta't magsumikap tayo. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas maganda pa. Sundin si Sheng at gawin ang tama. Naniniwala ako na tiyak na magtatagumpay tayo. Si Ginoong Song ay may 300 bagong empleyado na nagsimula ngayong buwan. Sabihin lang sa kanila, ang kumpanya ay magbibigay sa lahat ng pinakamahusay na plataporma. Basta't may kakayahan ka, makakaya mong umakyat pataas. Mula sa isang tao hanggang sa isang koponan. Sa bawat hakbang na tinahak ko, hindi naging madali ang lahat. Pero estoy may agradecido. Maraming kapatid na may parehong hangarin sa paligid ko. Isang anak na lalaki. Honey, have you decided on name yet? Pangalanan natin siyang Song Fan. Sana ay maging katulad siya ng layag sa hinaharap. Hanapin ang sariling direksyon sa dagat ng buhay. Maganda ang tunog ni Song Fan. Song Fan, ang tatay ay gagawa ng pinakamahusay na kondisyon para sa iyo. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakasalalay pa rin sa iyong sarili. Kinabukasan, ito ay sa kanya. Anim na taon na ang nakalipas. Nagsimula ako sa 3,000 yuan na ito. Noon ako kahit ano. Tanging pusong puno ng sigla at hindi pagsuko. Ngayon ako, nakapagtatag ng sarili kong koponan. Ang kumpanya at ang aking pinakamamahal na pamilya. Noong mga panahong nagsiship ako, umaasa lang ako na balang araw magkakaroon ako ng sarili kong barko. Akala ko ang pangarap na ito ay makakamtan ko lang sa pamamagitan ng anak ko. Naging posible ang araw na ito para sa atin. Lahat ay dahil kay Hai Sheng na nagsikap. Tatay, ma, ito ay simula pa lang. Maghintay tayo hanggang mas lumaki pa ang kumpanya. Gusto ko pang dalhin kayo sa mas malaki pang mundo. CJ, Dad naghihintay sa asawa. Ano ang magiging kinabukasan natin ayon sa iyong sinasabi? Mas lalo pang magiging maganda. Ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Hindi ako sumuko. Salamat, mahal ko. Bakit mo ako pinapasalamatan? Salamat at binigyan mo ako ng magandang buhay. Salamat sa hindi mo pagsuko kahit kailan. Dapat akong maging tanga, salamat sa iyo.
Salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Sa buong paglalakbay na ito, naintindihan ko na ang ilang mga aral. Unang-una, huwag kailanman susuko sa sarili. Ang pangalawa ay basta magsikap ka lang. Ang ordinaryong tao ay maaari ring makamit ang hindi pangkaraniwang buhay. Pangatlo, ang pagiging mayaman ng isang tao ay hindi tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pagkakaroon ng maraming tao. Ang daan sa hinaharap ay pangmatagalan pa. Pero naniniwala ako, Basta't magkasama tayo bilang isang pamilya. Walang hadlang na hindi natin malalampasan basta magkasama tayo.